Kinben Book 5, Chapter 132. Kumawala ang bola mula sa mga kamay ni Mendez at si Bool naman ay napangiti sa nagawa niya. Subalit nang lampasan niya si Ricky para sa bola, ay bigla naman itong bumalik sapagkat naabutan pa rin pala ito ng kaliwang kamay ni Mendez. Dumaan sa likuran ni Ricky ang bola at sa pagdiretso nito sa kanyang kanang kamay ay siya naman paggalaw ng kaliwa niyang braso para harangan ng posibleng paghabol ni Bool. Huwag kayong magpapatalo sa ginagawa ng kalaban. Kaya natin sila. Bulalas nga ni Mendez at sa pagdating niya sa gitna ng court ay napaseryoso naman sina Padua at Hermosa dahil alam nilang pwedeng tumira ito rito. Pagdating nga ng dalawa sa harapan ni Mendez ay siya namang pagbato nito sa bola. Dumaan nga ito sa pagitan ni Padua at Hermosa. Nang makita naman ni Magbanua ang bola ay mabilis niyang nakita si Yasay na sinambot iyon. Napatakbo nga siya at sa pag-iwan niya kay Venturina ay siya namang paglayo nito papunta sa corner na isang magandang spot din para sa kanya. Inatake nga ni Yasay ang basket at nang dikitan siya ni Magbanua ay siya namang pagpasa niya ng bola papunta sa nalibreng si Venturina. Isang corner 3-point shot ang pinakawalan nito at hinalit nga nito ang basket nang pumasok ang bola roon. Agad namang ipinasa ni Bagos ang bola kay Hermosa sa pagbalik ng possession sa kanila at sa pagharap nito ay siya namang pagnakaw ni Mendez dito na ikinaseryoso ni Padua na napamura pa dahil sa nangyari. Hindi ka nag-iingat, sigaw ni Padua at si Hermosa naman ay mabilis na tinayuan sa harapan si Mendez kaso ang bola ay tumalbog papunta sa likuran nito. Kasunod nga noon na yung pagdaan ni Venturina na kung saan ay sinambot nito ang no-look bounce pass ni Mendez. Sa pagdiretso niya sa basket ay siya naman pagsabay sa kanya ni Bagos na napaseryoso nang iiwas sa ere ni Venturina ang bola. Dito na nga nakita ng mga manonood ang pagbitaw nito sa bola na kung saan ay natamaan pa ni Bagos ang braso nito na ikinaseryoso ng Team 2 dahil sa pagsilbato ng referee. Pumasok ang bola sa basket at bumulalas pa nga si Coach Gary ng basket counted. Nalinti ka na. Sambit nga ni Padua na napatingin kay Hermosa na patay mali siya sa nangyari. Maging si Magbanua nga ay napailing na lang sa turnover na iyon nang mayabang daw niyang kakamping ito. Sa akin na ninyo uli ipasa ang bola, sabi nga ni Padua at habang nagtatalo ang ilang players ng Team 2 ay pasimple naman itong nakita ni Coach Gary na hawak na ang bola. Ito ang pinagkaiba ng Team 1 at Team 2 at sa ganitong pagkakataon, mas may advantage ang team ni Mendez sa labang ito. Wika nga ni Coach Gary na sumilbato na para sa bonus shot pa ni Venturina. Pumasok pa nga ang bola sa basket at naging 16-20 ang score matapos iyon. 4 na minuto na nga lang ang natitira sa laban. Sa pagbalik nga ng bola sa Team 2 ay isang biglaang tira naman ang pinakawalan ni Padua na ikinailing ni Magbanua na hinihingi pa ang bola dahil pinopostehan niya ang katapatan niyang si Venturina. Shooter na rin ako. Hindi na ako basta-basta pwedeng pabayaan ng kalaban. Wika pa nga ni Padua sa sarili at napaseryoso na lang siya nang magmintis ang kanyang tirang iyon na ikinahiyaw pa ni Hermosa. Nako! Bulalas ni Sandy na agad na tumakbo sa basket para sa rebound. Mula naman sa ilalim ng basket ay makikita nga si Bagos na nai-box out kaagad si Bondok. Naunahan na naman ako, sabi nga sa sarili ni Kurt Bondok at nang tumalo na nga ang nasa unahan niya ay bigla siyang umatras para magkaroon ng magandang buwelo. Nakuha nga ni Bagos ang offensive rebound kaso kumuha ng timing si Bondok at dito na nga niya pinalo ang bola upang mawala ito sa palad ng nasa kanyang unahan. Kailangang may gawin ako dahil ako ang sentro ng Team 1. Bumagsak sa sahig ang bola at dito naman nga lumitaw si Mendez na mabilis na nakuha iyon. Napakilos na nga si Magbanua. Siya na raw ang pipigil sa isang ito. Nang patalbogin na nga ni Ricky ang bola para magpunta sa side nila ay siya namang pagharang sa kanya ni Christian Magbanua na ngayon ay mabilis na iniharang ang katawan nito sa kanya. Alam kong mabilis ka pero hindi rin ako basta-basta magpapatalo sa iyo, sabi nga sa sarili ni Magbanua at sa pagyuko ni Mendez para sa isang duck-in move ay siya namang pagbulusok ng isa niyang braso para sungkitin ang bolang nasa kanang kamay nito. Nakita na kasi ni Magbanua ang move na iyon
Kung kaya't alam na niyang posibleng mangyari ito. Sa paghakma naman ni Mendez pauna nang mabilis ay siya namang pagkawala ng bola mula sa kanyang kanang palad. Napaseryoso na nga lang siya at sa pagpihit ng kanyang mga paa para balikan iyon ay siya namang bigla ang pagharang ni Magbanwa sa kanya. Dinikitan siya nito at sa pagkakataong iyon ay siya namang paglampas ni Padua para sa bola. Dumiretso nga si Dave Padua sa basket at sa pagharang sa kanya ni Bondok ay siya namang bigla niyang pag-sidestep para mapasunod ito. Hinawakan na niya ang bola at sa pag-iwas niya sa sentro ng Team 1 ay siya namang bigla ang pag-abante ng kanyang kanang paa na sinundan niya rin ng pagtalon patungo sa basket. Walang nagawa ang sentro ng kalaban sa kanya at ito nga ang madalas niyang ginagawa sa mga laro niya, ang atakihin ng basket kahit sino pa man ang humarang sa kanya. Pinakawalan nga niya ang isang layup at doon na nga rin siya napangiti na nasundan ng pagseryoso nang mula sa kanyang likuran ay siya namang paglitaw ni BJ Yasay para hampasin ang bola. Tumalbog ang bola sa board at sa pagbalik nito sa loob ay siya namang pagtalo ni Venturina para sa rebound. Umalingaw-ngaw ang pagdakma niya sa bola habang nasa ere at sa kanyang pagbaba ay siya ring pagbato niya sa side nila nang makita niyang si Mendez ay kumaripas na ng takbo patungo roon. Gumuhit ang bola sa court at sa pagdating nga nito sa mga kamay ni Mendez ay siya ring paglitaw ni Hermosa upang ito ay pigilan. Nasa kamay na nga ni Ricky ang bola at sa paghinto niya ay siya naman pagdikit sa kanya ni Hermosa. Nakabukas nga ang mga braso nito at agad na umabante upang masira ang dribble ng kanyang kaharap. Si Ricky naman ay mabilis na lumayo at sa paghabol ni Hermosa ay dito na nga siya yumuko na sinundan niya ng pagbato sa bola sa pagitan ng bukas na binti ng kanyang defender. Ang bilis, sabi nga ni Sandy at dito na nga siya nawala ng choice kung kaya't hinawakan na nga niya sa jersey si Mendez na naging dahilan upang siya ay matawagan na ng foul. Nahinto nga ang ginagawa ni Ricky at napakuyom na nga lang ang Team 2 dahil kung hindi raw iyon ginawa ni Sandy Hermosa ay baka dalawa o isa na lang ang maging lamang nila sa Team 1. Si Ricky naman ay napahinga ng malalim dahil sa nangyaring iyon. Napatingin nga rin siya kay Hermosa at nakita niya ang masamang tingin nito sa kanya. Ibang iba raw ito kapag lumalapit ito sa kanya. Nakaganito talaga siya sa loob ng court. Sabi nga ni Ricky sa sarili at dito na nga sila naghanda para sa inbounding. Mahigpit na depensa naman ang ibinigay ng Team 2 sa kanila at sa pagtakas ni Mendez papunta sa gitna ng court ay siya namang pagbato ni Venturina ng bola sa kanya. Paparating na nga kay Ricky ang bola kaso biglang sumulpot si Magbanwa at pinalo ito papunta sa side nila. Hinabol nga rin agad nito ang bola at walang lingo na pinatalbog ito papunta sa basket nila. Si Ricky ay napahabol nga kay Magbanwa. Makikita nga ang paglapit niya rito at nang makita siya ng kalaban ay isang biglaang paghinto ang ginawa nito upang siya ay mapadiretso. Napangiti si Magbanwa nang lumampas si Mendez at nang itataas na niya ang bola ay nabigla na lang siya nang wala na pala ito sa kanyang mga kamay. Nakarinig pa nga siya ng tumatalbog sa kanyang harapan at dito na nga siya napaseryoso dahil naistilan pala siya nang hindi niya namamalayan. Dumating din naman agad sina Padua at Hermosa kaso naibato agad ni Ricky ang bola pataas na kung saan ay nasambot ito ni Gardose. Nalinti ka na, shooter si Gardose. Bulalas nga ni Padua at silang tatlo nga ay napatakbo kaagad. Si Bool naman ay agad na hinarangan ng may dala ng bola kaso bumigla nga si Gardose ng bato rito papunta sa gilid nito na kung saan ay nasambot agad ito ni Yasay. Huminto rin agad dito sa 3-point area at pagkatapos noon ay bumigla siya ng talon na kung saan ay bigla ring napatalo ng lumapit na si Bagos na napaseryoso na lang nang makitang hindi pa pala umaangat ang paa ng player na may hawak sa bola. Isang fake lang pala ang ginawa ni Yasay at sa pagtalo niya ay siya ring pagbangga niya sa katawan ng pababang si Bagos. Sumilbato agad si Coach Gary at doon na nga niya binigyan ng foul ang sentro ng Team 2 at 3 free throws naman ang para kay BJ Yasay na napaupo sa sahig ng court. Napatakbo nga agad sina Bondok at Gardose kay BJ Yasay at agad nilang inalalayan itong tumayo. Mababakas nga rin sa mukha nila ang tuwa at nang dumating si Mendez ay siya ring paglapit ni Venturina.
Dito na nga rin umalingaw-ngaw ang malakas na apira nilang 5 na ikinaseryoso ng Team 2. Nagsisisihan nga sina Magbanwa, Padua at Hermosa dahil sa nangyaring iyon. Lalo na nga sa pass break turnover ni Christian. Dapat naghintay ka ng kakampi. Alam mo namang si Mendez ay magaling sa pag-steal ng bola. Bulalas nga ni Padua. Sinabi ko naman sa inyo na sa akin ninyo ibigay ang bola. Wika naman ni Hermosa at si Magbanwa nga ay napatanggal na lang ng dumi sa tainga para ipakitang nakakabingi ang boses ng dalawa. Para kayong mga bata. Wika na nga lang ni Magbanwa na ayaw i-admit sa dalawa ang pagkakamali niya. Hindi nga talaga mananalo ang mga ito. Iba pa rin talaga kapag may leader na maayos sa team. At sa nakikita ko, si Mendez ang may kakayahang gawin iyon. Sabi pa nga ni Coach Gary sa isip at ngayon nga ay ipinasa na niya ang bola kay Yasay para sa 3 free throws nito. Pumasok ang 3 free throws ni Yasay na naging dahilan upang ang lamang ng Team 2 ay bumaba na nga sa isa, 19-20. Nagmintis naman nga ang turnaround jumper ni Hermosa na naging dahilan upang mapailing si Padua na pinasahan ito. Sa ilalim naman ng basket ay napaseryoso si Bagos nang hindi na niya naunahan si Bondok sa rebound. Paglapag nga nito ay agad itong ipinasa ang bola kay Venturina na mabilis din niyang ibinigay kay Gardose. Hindi nga nagmadali ang Team 1 sa possession na iyon. Si Bol nga ay napahabol kay Mendez nang bigla itong tumakas upang sambutin ang bolang ipinasa ni Gardose. Dito na nga napaseryoso ang kalaban at kasunod noon ay bigla na lang ibinato ni Mendez ang bola papunta sa basket. Sinambot nga ito ng malaking palad ni Bondok at dito na nga napaseryoso ang mga nanonood dahil sa magandang alley-oop play na in-execute ni Mendez para sa kanyang sentro. 21-20 na ang score at sa pagkasambot ni Padua sa bola para sa kanilang possession ay mabilis nga siyang tumakbo papunta sa side nila. Ako na nga ang pupuntos, mga may hina itong kasama ko. Wika nga niya sa sarili at sa pag-atake niya sa basket ay dito na nga siya nakalasap ng isang block mula sa kanyang likuran. Nang bitawan niya ang bola ay sinupalpal naman ito ni Venturina na naging dahilan upang mapaseryoso at mapalunok ang mga manonood. Nadampot naman nga ni Mendez ang bola at pagkatapos noon ay bigla niyang ibinato ito papunta sa kanilang side. Sinambot nga iyon ni Yasay at sa pagharang sa kanya ni Bool ay siya naman pag-iwas niya rito na sinundan agad niya ng isang mabilis sa pag-abante. Isang libreng layup nga rin ang kanyang binitawan at doon na nga napasigaw sa tuwa ang player na ito sa kanyang paglapag. Ang sarap maglaro kapag may magaling na playmaker. Sabi na nga lang ni Yasay sa sarili at sa paglingon niya kay Mendez ay bigla na lang siyang napangiti at napatakbo papunta rito. Nag-apira ng dalawa at pagkatapos noon ay ang malakas na winika ni Mendez para sa kanyang mga kakampi. Depensa na, hindi tayo matatalo sa labang ito. Bulalas nga ni Ricky at napasigaw naman ng malakas na oo ang 4 niyang mga kasamahan. Napaseryoso na nga lang ang Team 4 at Team 3 sa nangyayaring iyon. Maging ang mga players ng Infernos na nanonood ay napatingin na nga lang sa mga players ng Team 1. Ang galing parang may chemistry agad ang mga ito kahit 2 araw pa lang na magkakasama. Nasabi nga ng isang player ng Infernos. Sa pagbalik nga ng bola sa Team 2 ay dito na nga mas humigpit ang depensa ng Team 1. Si Hermosa nga ay sinigawan na si Padua upang siya ay pasahan. Sina Bol at Bagos nga ay napaseryoso na lang sa ginagawa ng mga dapat ay nangunguna sa kanila. Ipinasa nga ni Padua ang bola kay Hermosa kaso na-intercept ito ni Gardose at nang ang bola ay tumapon sa side ng Team 1 ay siya naman paglitaw ni Mendez para kuhanin iyon. Sabi na nga lang ni Padua na itinodo na ang pagtakbo upang maabutan si Mendez kaso sa paglapit niya ay bigla na lang ibinato ni Ricky ang bola papunta sa likuran nilang dalawa. Si Padua nga ay napahinto upang tingnan kung saan iyon papunta. Si Gardose nga ang sumambot noon at pagkatapos noon ay isang press ang kanyang binitawan na nagpatalon sa tuwa ng Team 1 dahil sa pagpasok noon. 26-20 na nga ang score at talagang napako na nga ang Team 2 sa 20. Isang 16-0 run nga rin ang ginawa ng Team 1 na hindi namamalaya ng mga ito. Hindi na nga natutuwa ang mga players ng Team 2 dahil sa nangyayari. Si Padua na nga ang umatake sa basket kaso nagsara ang depensa ng Team 1 upang itrap siya sa gitna. Dito na nga nawala ng choice si Padua kung kaya't ipinasa niya kay Magbanwa ang bola. Agad namang tumingin si Magbanwa sa basket
At dito na nga siya tumalon, ngunit bago pa man tumaas ang bola ay napalo na kagad ito ni Mendez na naging dahilan upang ang apat pa niyang kasamahan ay mapatakbo kaagad sa side nila. Isang steal nga ang nagawa ni Mendez laban kay Magbanwa at pagkakuha niya sa possession ay mabilis niyang ipinasa ito sa humihinging si Gardose. Napareact naman si Magbanwa upang i-intercept yun, kaso nilampasan siya ni Mendez at dito na nga niya napagtanto na naisahan siya ng kalaban sa pekeng pasa nito. Mabilis ngang naitawid ni Mendez ang bola sa gitna. Kasunod noon ay ang bigla niyang paghinto na kinaseryoso ni Hermosa at Padua na agad na pinagdalawahan ng depensa si Mendez. Ibinato nga ni Ricky ang bola sa sahig at dumaan ito sa pagitan ng dalawang kalaban na papalapit sa kanya. Isang bounce pass iyon at sinambot agad ito nang lumampas na si Yasay na agad na nagpakawala ng isang mid-range shot na hindi na nagawa pang pigilan ng kalaban. 28-20 at may 40 segundo na lamang ang natitira sa laban ng Team 1 at Team 2. Sa kabilang panig naman ay natapos na ang laban sa score na 40-22 at ang Team 4 nga na pinangunahan ni Darius James at Lebron Kaydik ang nagwagi. Leadership, skills, IQ. May quality nito si Mendez kaya dapat talagang pumayag siya sa plano ko. Ngayon lang uli ako nakakita ng ganitong player. Ganito sina PJ Duremdes noon at si Isaiah Cervantes. Kaso nasayang lang iyon at napunta sa wala. Seryosong winika naman ni Sir Nelson Cuangco na makikitang nilalaro sa kamay ang hawak niyang ballpen. Nanalo nga ang Team 1 sa score na 30-20 at isang complete comeback ang nagawa nila laban sa hindi nagkaisang team ng Team 2.